Pagbuo ng isang sistema laban sa fake news at online scam ng DICT, ating alamin kasama si Department of Information and Communications Technology spokesperson, Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Asek Aboy, magandang tanghali at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim. Happy Idil Adha. Sekweng, magandang hapon sa muling pag-imbita sa amin dito sa inyong programa. Yes, anytime, no? Ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DICT sa ngayon para labanan ang lumalalang kaso ng online scam at pagkalat ng fake news sa bansa sa kabila ng mga kampanya, sa mga warning na nakikita natin na may mga nagkukwento kung paano sila na biktima, kakilala nyo, kakilala nating lahat, pero ongoing pa rin. Well, marami hong ginagawa ang ating DICT, kasama ho ang CICC sa panguna ho ng ating kalihim, Secretary Henry A. Marami ho tayong kinausap ng mga stakeholders, lalong-lalo na ho yung mga telcos ho at saka itong mga social media platforms na nagiging bihikulo para mambiktima ho ng ating mga kababayan. On our part ho, sa DICT at sa CICC po, magkakaroon ho tayo ng Threat Monitoring Center. Ito ay isang nagawa na ho natin ito nung COMELEC elections natin. Yung COMELEC Threat Monitoring Center, i-convert na natin ito into somewhat permanent unit ho sa ating CICC kung saan ho talagang tututukan natin itong problema ng online scams, ng fake news at saka mga troll farms, illegal gambling, pigo-pogo at itong mga cyber attacks on government infrastructure sa Sekweng. So pero bakit mahalaga na magkaroon ng isang centralized at matatag na sistema para sa cybersecurity at online information integrity? Well, kailangan kasi kailangan yung efforts ng government nakatuon sa pagtutok talaga dito sa itong mga nasabing usapin na to, lalo-lalo na yung online scam. So ang balak ho namin sa CICC rin po ay gumawa ng isang joint task force kung saan kasama ho natin ang PNP, NBI, at saka ang DOJ para ho sa isang room, pag nakadetect na ang CICC, ipapasa na natin for intelligence building, case build up po sa ating mga law enforcement agencies. At tapos ho, pag nagawa na natin at na-apprehend na natin yan, ipapasa natin sa ating mga kaibigan sa DOJ para sila ho mag-file ng kaso at masiguro na pag nag-file tayo ng kaso, magtutuloy-tuloy ho ito hanggang sa conviction. So yun talagang plano from detection, attribution, apprehension, prosecution, conviction. Yan ang gusto natin ngayon. May nangyari na kayang gano'n? May mga na-apprehend, na-convict, parang wala pa yata? Meron Sekweng. Kaya nga ho, magandang proof of concept yung ginawa nating Threat Monitoring Center nung nakaraang eleksyon. May nahuli ho tayo, na-detect ho tayo na nagpapalaganap ng fake news. Nagpalaganap ng fake news about a bomb threat na ibabam ang COMELEC at ang iba't ibang mga opisyalis dito. Pinasa natin sa PNP, sila ho ang nag-imbestiga, sila ho ang nagkordon do sa tao. Ang NBI ho pumasok at inapprehend to at ngayon ho kinasuhan na ho natin to. So hindi ho talaga tayo mangingimi na pag tayo nakakita ng mga ganito mga scams, ganito mga fake news, talagang ito na ho ang resolve ng DICT at CICC. Hanggang ho mapanagot ho natin itong mga nagkasalang ito. Kasi sa mga interviews namin sa CICC, tsaka noon kay COMELEC spokesperson, kay Attorney Rex Laujanco, sinasabi niya na namomonitor nila yung mga nagtatry na i-hack yung records or yung pasukin yung platform ng COMELEC. So sa pakikipagtulungan sa inyo, meron ba kayong nakikita na parang yung sa tawag nito, kung nahaharang din ninyo, yung mga nag-a-attempt na i-hack yung account nila? Kasi parte ho ang DICT ng COMELEC Advisory Council at kasama rin ho kami doon sa technical working group nila, sa technical advisory group ho nila. Hindi lang ho natin minomonitor, tama ho kayo, Sekweng, hinaharang din ho natin to. At to some degree, tinitingnan natin, minamap out natin saan ang gagaling itong mga threats na to. Doon tayo nagkakaroon ng conclusion na yung iba sa mga pag-hack na to nanggagaling sa ibang bansa. So, ito yung role na ginampanan ho ng DICT at ng CICC ho nung nakaraang election. So, sa ngayon, gaano naman kalaki yung papel ng eGov app o yung ibang digital platforms ng DICT sa pagtugon sa mga reklamo about scam? Naku, ito ho, kakausap ko lang ho kay Yusek Dave Almirol being the overseer ho for CICC. I-integrate ho natin yung e-report system nila do sa reporting mechanism ho for CICC. Meron ho do sa eGov app nyo, sabi ko nga, ang usapan namin ni Yusek Dave, gawing mas prominent
At i-integrate natin to doon sa hotline 1326. Pag nag-click kayo doon sa e-report, mag-scroll down kayo, makikita nyo report scam, tapos ma-report nyo kung ito by phishing, ito by online scam, financial scam, love scam, may ganun ho eh. Pero doon naman hindi sa mga hindi techie, Kweng, ipapalakasin natin tong hotline 1326. Magkakaroon ho tayo ng mas malawakang response mechanism at feedback mechanism, yun yung importante eh. Pag nag-report kasi yung mga tao parang una nahiya i-report na na-scam sila or talagang walang tiwala sa pamahalaan na pag na-scam sila may magagawa tayo. Ngayon papatunayan natin yan. Pag nag-report kayo, kami mismo ang tatawag ulit sa inyo para sabihin ano yung status ng kaso nyo, ano na yung progress ng kaso nyo, may kailangan pa ba kami sa inyo. So hanggang yun talagang balak natin, attribution, apprehension, prosecution, conviction, hanggang doon ho ang gusto natin gawin. So doon sa eGov app, pwede mo naman siguro i-discuss to, no, na nandun kasi lahat ng information ng isang Pilipino. Importante na kung gusto nilang mag-report through that platform, meron silang eGov app. So dapat nagda-download na. Lahat ng Pilipino dapat meron na pong eGov app dahil nandun lahat ng serbisyo na kailangan ninyo. And yung kaso, yung identity mo, hindi ba siya parang open sa maraming tao na hackable din? Actually, yan ho yung mga pinapakalat ng mga gustong hindi tayo mag-progress at gustong i-undermine yung efforts ng ating pamahalaan para i-digitalize ang ating gobyerno. Huwag ko kayo maniniwala na pag halimbawa nag-register kayo sa eGov app, makakalat at sasambulat ang inyong personal data. Hindi po ganun yon. So, hindi ko kami data custodian. In fact, ang data natin is backed up na nung PhilSys system natin o yung national ID. So, pag register kayo sa eGov app, hindi lang kayo yung eGov app nyo ang makukuha nyo, makikita nyo na rin yung digital form ng national ID nyo. Kasi nandun na rin yung mga SSS, yung LTO, yung GSIS ID ninyo. Pag kayo yung nagrehistro na binibigay nyo po yung tamang impormasyon tungkol sa inyo. So hindi nyo na kailangan ng maraming cards. Yung sinasabi na maraming laman yung wallet mo, puro cards, puro ID. So doon sa eGov app, nandun lahat ng ID. So pag nangailangan ng ID, hindi na kailangan ng physical. Ipapakita lang nyo na nandun ka at ikaw ay isang tunay na Pilipino. Tama. At babalik ako doon sa national ID, yung digital form na national ID. Minamandato ho ng batas na lahat ng not only government institutions and agencies, pati ho yung mga private financial institutions natin, lalo na yung mga bangko, kailangan nilang tanggapin yon as proof of your identification. So tama si Kweng, imbis na marami kayong dala-dala, nandun na lang ho yung sa phone nyo, yung lahat ng pagkakilala nyo. Yun nga lang, kailangan nyo ingatan yung phone nyo ngayon. Ayun, oo. So, doon naman sa e-report, no, pagka may gustong i-report na crime or scam, nandun din siya. Nandun din mo siya. eGov app. So, paano kaya yung time in motion ng pag-responde na ano nyo na po ba yun? Na-try na or na-monitor? Hindi pa. At ang una ko ang hinihiling kaya DICT sa pamamagitan ni Yusek Dave is maging mas prominent ito na doon sa eGov app na pagkanibawa, may mas malaking button to na parang isang click mo lang lalabas na kagad yung e-report. Dadalhin ka kagad sa e-report function ng eGov app natin at doon ho makakapag-report ho kayo. With regards to time and motion, sa susunod na pagbisita ko dito sa iyo, Kweng, meron na tayong proof of concept at saka yung time and motion data natin pag ginawa natin yan. I think parang nabanggit ni Yusek Dave na pagka doon sa e-report, dumediretso siya doon sa system ng PNP. Tama so ho. nakikita nila kung saan yung lugar na yan. So ibabato dapat kaagad nila doon sa lugar na sa mga police stations na nakakasakop. Yun din, dyan yung hamon na sinasabi ni bagong PNP Chief General Torre na in 5 minutes dapat nandun na yung police nagre-responde sa kung ano mang i-report, whether through text, dun sa kanilang hotline or dito sa e-report. No? And ito, may sistema na po ba, na nakalatag ngayon ng DICT para naman mapigil yung mabilis na pagkalat ng fake news sa social media at messaging platforms. Kung meron, pwede niyo po bang ipaliwanag ito? Well, in fact, parang marami tayong dialogues and conversations with these social media platforms. Kailangan ho nang intindihin natin ating mga kababayan na wala ho sa gobyerno yung pagmamonito, mamando dito sa mga social media platforms na to. That is, in fact, the discussion kahapon do sa TRICOM. Pero ang maganda naman ng balita dito dahil sa tuloy na pakikipag-ugnayan natin and
partnerships with these social media platforms, kailangan naman we give credit where credit is due. No? Kailangan din tayo magpasalamat sa mga social media platforms sa talagang masinsinan yung pakikipagtulungan nila sa atin. Pagdating ko sa Meta, meron tayong kasunduan na pag nireport ni CICC, ni DICT, ni PCO, na ito ay fake news, imbis na kumalat kagad to, i-demote nila yung article na yun pending review. Ibig sabihin, hindi ito lalabas sa mga feeds, hindi ito kakalat. Pwede mo siya makita kung sasadyain mong hanapin. Talagang sasadyain mo siyang hanapin. Pero as far as it's spreading, hindi na siya mag-spread, hindi na siya papasok sa mga feeds natin. So ito yung magandang pakikipag-usap natin sa mga social media platforms. At pag tinatanong mo naman sila, si Google, si ByteDance, si Meta, lahat naman sila, yung mga local representatives nila dito, pabor na talaga at isa nakikisa sa advokasya against fake news. Yun nga lang, yung the problem is yung jurisdiction at saka yung policy making wala ho dito sa Pilipinas. Paano kung personal, yung kunyari nag-report siya, alam niya na laban siya ng isang fake news, gusto niyang i-dispute yun o gusto niyang i-report yun, pwede rin? Pwede rin, no. Yun nga lang ho, medyo pinaprioritize natin yung mga. Kasi ang usapan nun namin sa mga social media platforms, we prioritize those that deals with our democratic institutions, national security, you know. Pero yung mga away-away na mga kapitbahay na sinabihan ako ganito, medyo hindi usakop ng agreement ho natin ng mga social media platforms na to. So actually, dun mas lumalala yung yung mga magkakakilala sila yung nagtatalo dyan sa social media. Anyway, Asik, may plano din ba yung DICT na gumawa ng fact-checking system o posibleng makipagtulungan din kayo sa mga third-party verifiers? Ito naman maganda, yung partnership po ng DICT ni Secretary Henry Aguda at ni Secretary Jay Ruiz. Napag-usapan ho namin na ang PCO ho ang mga ngasiwa pagdating sa fact-checking. The discussion yesterday was baka hindi akma or hindi tama na ang gobyerno mismo ang mag-fact-check. Pero dapat mayroong sistema ng oversight. Kumbaga, government will be the fact-checkers of the fact-checker. So yun ang mas pinag-aaralan nating sistema ho. So this is a collaboration between PCO and DICT ho. Tapos pag nagsabi ho si PCO, na ito ay fake news, tsaka lang a-action ng DICT through the CICC para hindi lang takedown. Again, hindi lang takedown. Gusto ko ini-emphasize yun eh. Kailangan papanagot natin yung mga gumagawa at nagpapalaganap ng mga fake news na to. Time in motion ulit. Kung halimbawa nag-report o na-verify ng PCO na fake news siya, tapos na-report sa inyo, gano'ng kabilis na i-take down? Kasi again, I'll go back to the Comelec threat monitoring system na ginawa natin sa CICC, no? Nagre-report or hindi lang nagre-report talagang hinahanap namin We have a social listening tool. Hinahanap natin itong mga fake news na to. Pag nakita natin, binabato kaagad natin doon sa mga social media platforms. To be fair sa kanila, almost immediately nung election, tinetake down nila to. Pag ito ay, ang tawag dito, deepfakes, talagang alam mo na sinertify namin na deepfake to, manipulated video to. Pero pagdating naman doon sa context-based, medyo doon nagtagal, mga 6 hours, 12 hours. Pero may isang particular case na talagang hindi na-take down kasi sinabi nila, hindi ito violative ng community standards nila. Yung memo ho ni Executive Secretary Bersamin na pinakalat na alleged memo, nung sinabi naman ni ES, wala namang ganung memo. Oo nga. So sa ganitong pagkakataon, kumusta naman yung partisipasyon ng mga bangko, e-wallet providers at telcos para mas mapabilis lang yung aksyon laban sa scammer? Kasi we are going digital, so yung mga magnanakaw, digital na rin. Well, with regards to the telcos and the social media platforms, and siguro this is a strength now of the ICT because Secretary A came from the private sector, from the PISAC. So mas mabilis ang pakikipag-coordinate at mas mabilis mapa-oo itong mga telcos na to at saka mga social media platforms na to. Pagdating naman doon sa mga financial e-wallets, mga financial institutions, nagugulat din ako kasi sila mismo lumalapit at nagsasabi na they're willing to cooperate ngayon with DICT and CICC, which is a breath of fresh air at saka siguro ito yung bunga ng drive ng ating secretary na digital bayanihan. Kailangan sama-sama ho tayo. Hindi lang inaamin natin sa pamahalaan na hindi natin kakayanin ito mag-isa. Kailangan ho natin ang tulong ng bawat isang mamamayan at ng private sector para ho lutasan itong mga problemang ito. So, kailangan niyang palakasin yung ating digital infrastructure, no? So, ano yung ginagawa ngayon ng DICT para siguruhin na nasa kalye, may signal, makaka-text siya, kahit wala siyang load o wala siyang tawag dito, wala siyang
anong tawag dyan? Signal or walang load, walang ano. Basta makaka-free wifi anywhere. Oo. So, tama. Galing niya si Queng. Sinesegue niya ho yung programa namin for free wifi. So, pinapalakas ho natin, unang-una yung mga infrastructures natin through the National Broadband Plan. Yung mga digital backbone natin, nilalatag na ho natin. Second, tama ho, yung free wifi program ho natin. Dati ho, nilalagyan natin ng mga access points, yung mga GIDA sites, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ngayon ho, niro-roll out na ni Secretary Henry at saka ni Yusek Paul Mercado yung bayanihan SIM o yung one SIM ng bayan dati. Wherein yung mga telcos, sinasabihan namin, o sige, bibili kami ng subscription sa inyo, ipapamigay namin dito sa GIDA areas. Pero magtayo kayo ng torre, magtayo kayo ng towers dyan. Para kahit ibigay namin dito, magagamit nila. Kasi tama naman ho kahit mag-digitalize kami ng mag-digitalize through eGov at palakasin natin yung paghahatid ng frontline services ng gobyerno sa ating mamamayan through digitalization. Baliwala kung hindi nila ma-access yun. So kailangan these two have to go hand in hand, the digitalization of government through the eGov and the rollout of connectivity through various programs, the National Broadband Plan and the free Wi-Fi and the Bayanihan SIM. Kasi nga may mga isla na talagang tawid dagat ka pa. So, I think may isang agency na mamimigay ng mga tablets sa schools sa teachers. Pero hindi naman, paano kung wala namang wifi doon? So, yun yung isa sa mga project ninyo na tumawid sa mga isla. Tama ho. In fact ho, because it's ICT Month ho ngayon, nandyan ho, nag-launch ho kami sa bayan ng Batanes. Sa probinsya pala ng Batanes. Abangan nyo ho kami next week. First thing next week, pupunta ho kami ng Tawi-Tawi, Asikweng. At doon i-announce ni Yusek Paul Mercado yung free wifi natin. At magkakaroon ng connectivity, free connectivity ho sa mga kababayan natin sa Tawi-Tawi. Taga doon ako So, talaga? Nakapunta na ako doon dati. Ganda, di ba? Ganda doon. Lalo na yung kanilang mga beach. So ito, Asek, paano naman ninyo tinutulungan yung publiko na maging alerto at ligtas sa mga phishing, investment scam at online identity theft? At kung meron bang mekanismo ang DICT para maprotektahan ang mga biktima ng scam para mabigyan din sila ng agarang tulong o assistance? Unang-una, sagot ho dyan, ito ho ay bunga ng pakikipagtulungan namin sa ating mga kaibigan sa media. Kailangan ho talaga ng isang maigting na social information at educational campaign ho para yun yung first line of defense natin educate yung mga kababayan natin paano sila hindi maging biktima. Second, pag naging biktima na sila, ini-encourage naman namin kayo mag-report kasi minsan ho, yung iba nahihiya na biktima sila ng scam or talagang give up na, parang indifferent na yung pakiramdam nila. Kami ho sa DICT at CICC, sinisiguro ho namin sa inyo na pwede ho kayo mag-report sa amin through our CICC. May hotline ho tayo, 1326. At kami ho, pinapangako namin pag kayo ay nag-report, hindi lang namin a-actionan to at kailangan ho mapaalam namin sa inyo ano ang action na ginawa namin at asa na ho papunta ang inyong reklamo. So, 1326, So, sa ngayon, anong mga batas naman yung inaasang susuporta o magpapalakas pa para masugpo ang cybercrimes at fake news sa bansa? At saka ano po yung reforma sa tingin ninyo na kailangan? Ito ho, we had a conversation ho with Secretary Dong Mendoza ng PLLO ho. Sabi ho niya, lahat ho ay ang ating pamahalaan ay suportado ho talaga yung pagpapalakas ng ating mga batas with regards to ICT. So kasama na ho dito yung pending before BICAM na e-Government Act. Andyan din ho yung Konektadong Pinoy. Nasa Kamara na rin ho ang Cybersecurity Act at ang suggestion ho ng ating mga kaibigan is mag-amyenda na ho do sa Cybercrime Prevention Act of 2012 kasi kailangan ma-update natin yung mga cybercrimes including fake news, including scams. So ma-update natin yan, mapalakas natin ang mekanismo ng CICC and an amendment also to the DICT law kasi nung kinonsive yung batas, yung akala natin nung ginawa yan, ang DICT, technical consultant lang. Nung nag-pandemic, dami natin pala, kailangan pala yung nag-online transactions tayo, nag-online banking. Tapos lahat tinuturo si DICT na. So kailangan natin magkaroon ng amendment dyan para matugunan natin lahat ng issues when it comes to digitalization and pagpapalakas ng ating ICT infrastructures. So sa ibang usapin naman, Asek, ano po yung mga aktibidad na inihahanda kaugnay nitong pagdiriwang ng National ICT Month? Naibanggit ko na nag-launch tayo sa probinsya ng Batanes. Next week nandito tayo sa
sa Tawi-Tawi. Pupunta ho tayo ng ang tingin ko, alam kong ending ho nito, nandito tayo do sa campus natin sa Valenzuela ho. So within this month ho, we have various seminars going on, we have various forums going on, campaigns going on para ho ipaalam hindi lang ho kung ano yung mandato at mga serbisyo ng DICT, but we would also be encouraging a lot of opportunities para sa ating mga kababayan para ho i-consider nila maging IT professionals, cybersecurity professionals, mga training. So asahan nyo ho at pumunta kayo sa aming website dict.gov.ph para malaman yung full list of activities namin, and hopefully we see you in one of our events at magkadaupang palad tayo, magkakwentuhan ho tayo. So ito, paano naman makatutulong ang digital connectivity sa paglikha ng trabaho at pag-unlad ng e-commerce sa mga komunidad sa malalayong lugar tulad ng mga bahagi ng regions na malalayo nga, yung sinasabi natin kanina na Tawid Isla. Yun na nga ho, under this new administration, tumiyapalakas talaga natin yung ILCDB, yung ICT Learning and Development ho. So talagang nagpo-provide tayo ng trainings. At hindi lang siya basta trainings, Sekweng, these are certificate trainings. Ibig sabihin ho, pag natapos nyo itong mga trainings na to, may certificate kayo na you would be experts in those particular fields. For example, nagkaroon tayo ng MOA with Google Southeast Asia na nag-provide sila ng certificate training. Pag natapos nyo yung training ngayon, pwede na kayo magtrabaho sa Google at sa iba't ibang mga ahensya ng hindi lang pamahalaan ng pribado sektor na gumagamit ho ng mga Google systems. So andyan din ho yung iba't ibang mga partners natin. So ito ho talaga, ang tutok ho namin, tama ho kayo dapat ang tutok natin doon sa mga malalayong lugar. Kaya talaga yung mga Tech for Ed natin at saka yung mga learning centers natin sa iba't ibang bahagi ng ating ng bayan, papalakasin ho natin to. So basta kung ano man yung kailangan nila, 1326 at saka mag-scams ho, at saka may ano ho kayo. Pero pag ho sa mga information about our activities, punta lang ho kayo sa website dict.gov.ph. So maraming pang trabahong gagawin ng DICT para sa pagpapalakas ng ating connectivity para lahat tayo ay maging digital. Pero reminder ni ASEC, no, kailangan mag-download tayo ng ating eGov app para lahat ng serbisyo ng pamahalaan ay ma-access nyo doon. Okay, maraming salamat sa iyong oras. DICT Spokesperson, Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Maraming salamat din, Sekweng. Happy long weekend sa atin.